Chapter 2. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Ani Rafi na nilapitan siya sa ilalim ng punong talisay. Nakaupo sa bangkong kawayan na sadyang iniligay roon. Tahimik na nakatanaw sa dagat na ilang metro lang ang layo mula sa bahay ng kaibigan. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Nagkipit siya ng mga balikat at nilingon ng binata. Mula sa kinauupuan niya ay naririnig niya ang maharot na musika mula sa loob ng malaking bahay. I'm tired, Raph. I'd rather sit and watch and drink. Itinaas niya sa bibig ang kupitan ng alak. May naamoy ang binata at agad na kinuha ang kristal sa mga kamay niya. Inamoy ito. Tequila. My mother will have my ass sa sandaling malamang ito ang ininom mo. Itinapon ito sa buhangin ng laman ng kristal at ibinaba sa mesang yari din sa kawayan ang wine glass. Punch drink lang ang pinahihintulot ng mga magulang ni Rafi na inumin ng mga nagpa-party. Nagkibit siya ng mga balikat. Gusto ko lang uminom. Gusto mo lang uminom? My foot. We've been friends since I am a sperm. And you an egg. Para hindi ko malaman kung may problema ka, Paglabas mo ng bahay nyo ay ganyan ka na. She gave a throaty laugh. Bahagya ng tinatalaban ng nainom. Naging magkaibigan sila ni Rafi noon lamang na dumating siya ng San Ignacio when she was 15. You are exaggerating, Raph. All right, 5 years. Pahinuhod ng binata. And I knew you too much para hindi ko malamang may problema ka. Out with it, 5 years. Ulit niya sa pabulong na paraan. Kasing tagal din ang pagkakakilala ko kay Vince. Ang stepfather mo na naman ba? Did he make a pass at you? Pagalit nitong tanong kasabay ng pagtiim ng mga bagang. Huminga siya ng malalim. Hinayaang isipin ni Rafi na si Hector ang dahilan kung bakit biglang nasira ang mood niya. You know I hated that lich, Raph. My father didn't like him when he was alive. And I don't trust him either. Maraing wika ng binata. Kung nagtatana na ba naman tayo, edi nakahiwalay ka na sa kanila. Dugtong nito sa seryosong paraan. Muling tumawa ng malakas si Moana sa sinabi ng binata. Nagdilim ang mukha ni Rafi doon. Mahigpit siyang hinawakan sa braso. Huwag mo akong pagtawanan, Come on, Raph. She was still smiling. Napakadali niyang tumawa dahil sa epekto ng alak. Gayong kani-kanina lang ay punong-puno ang isip niya sa mga alalahanin tungkol kay Vince at sa muli nilang pagkikita. Hindi kita pinagtatawanan. Sa sinasabi mo ako natatawa. At anong masama sa sinabi ko? Nasa tinig pa rin ito ang galit. Ang alam ng lahat ay girlfriend kita. You never denied it. And didn't confirm it either. Aniya na sumeryoso. Nakikita na niyang totoong galit si Rafi. At hindi niya gustong pati ang kaisa-isang kaibigan ay magalit pa. I obliged dahil kahit paano ay naitaboy ko ang mga maniligaw na hindi ko gusto. So you've used me. I've been behaving like a real gentleman pagdating sa'yo, dahil gusto kita. Mahal kita. But don't use me. Pagkasabi nooy bigla nitong hinawakan sa magkabilang braso ang dalaga at siniil ng halik. Nabigla may hindi pumalag si Moana at hinayaan ang binatang hagkan siya. Little shivers run down her spine sa ginawang iyon ni Rafi. Ang katawan niya ay gustong lunurin ang sarili sa halik nito, subalit hindi ang isip. Akmanan niyang itutulak ang binata palayo ng isang malakas na tikim ang siyang naging dahilan upang pakawalan siya ni Rafi. Vince! Bulalas ng dalaga nang malingunan ang tumikim. It's almost 12 o'clock, Cinderella. Ani Vince in a voice as cold as ice. Kahit sa dilim ay prominente ang anyo. Let's go. Let's turn you into a pumpkin. Vince? Nagtatakang usal ni Rafi na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalaga at sa bagong dating. Vince Saavedra! He exclaimed nang marehistro sa isip ang pangalan at maaninag nito sa dilim ang bagong dating. Why are you here? And I thought you were just kidding.
Magkasama ang iritasyon at pagkamangha sa tinig niya. Moana, tinawagan ako ng mama mo para sunduin ka. He said patiently. Now, be a good girl. Let's go. Ulit nito. Huwag mo kong tratuhing bata, Vince. Paasik niyang sabi. Hindi ako sasama sa'yo. Uuwi ako kung anong oras ko gusto. Kailan pa nagbalik ang bodyguard mo, MM? Nairita ring tanong ni Rafi sa patuyang paraan. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Vince. Alright. Kung di mo pa gustong umuwi, ay tara sa loob. Inabot nito ang braso niya at hinila. Naroon ang party at wala rito sa dilim. Bitawan mo si Moana, Vince. Sandaling nilingon ni Vince si Rafi. Stay out of this, Rafi. Mahinahong babala nito. Hindi ako natatakot sa'yo. Sagot ng binata na nag-iigting ang mga bagang. Tama si Moana. Hindi na kami mga bata na kaya mong manduhan tulad noong araw. Alam ng Tita Adrian na nasa mabuting kamay siya. And my parents are arriving from Manila anytime now. Magtigil kayong dalawa! Hiyaw ni Moana bago nakasagot si Vince. Hindi siya nakakatiyak kung hindi nga nito papatulan si Rafi. Alam niyang mahaba ang pasensya ng una, subalit kung maghahamon ng huli baka magkaroon ng gulo. I am coming with you. Pagalit niyang wika sa nakatatandang lalaki. Pagkatapos ay nilingon si Rafi. I'll call you when I reach home. At nagpatiuna na siyang lumakad ng mabilis. Malayo na ang natatakbo ng kotse na natiling walang imika ng dalawa, na lihim namang ipinagpapasalamat ng dalaga. Nahihilo siyang talaga dahil sa nainom na alak. Inirecline niya ang upuan ng bahagya at inihilig ang ulo sa sandalan at ipinikit ang mga mata. Tequila. Basag ni Vince sa katahimikan sa matabang na tono. Ni hindi siya nilingon. Nanatiling nakatutok ang mga mata sa madilim na daan. Wonderful! Sarkastikong linga niya rito. Nalanghap mo lang sa akin at alam mo na kaagad ang ininom ko. Connoisseur of wine ka na rin ba? Kasama ba yan sa pinamaster sa'yo ng daddy? What does that mean, Moana? Marahan ngunit mapanganib nitong tanong. Huminga siya ng malalim. Ibinaba ang salamin sa bintana ng kotse at hinayaang haplusin ng panggabing hangin ang muka. I'm sorry. Mahinang wika niya. No offense meant, Vince. I know you could make it on your own without the company scholarship. Siguro ngay nahihilo na ako. Dire-diretso niyang sabi. Apology accepted. But I guess I'll have to talk to Rafi's parents. Hindi dapat nilang pinahihintulutang painumin kayo ng... No! Biglang napaangat ang likod ng dalaga mula sa sandalan at nagmulat ng mga mata. I mean, walang alam ang mga magulang ni Rafi tungkol sa pakikialam ko sa bar nila. Kahit si Rafi ay kanina lang nalaman. You expect me to believe that? Paismid na wika ng binata. Wala ang mga magulang ni Rafi. Puro kayo mga kabataan roon at inabutan ko kayo ng boyfriend mo sa hindi magandang tagpo at sa dilim. Vince, maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi niya gustong mapagalitan si Rafi ng mga magulang dahil totoong walang kinalaman ito sa pag-inom niya ng alak. Mag-isa lang ako kanina at pinapanood ang dagat nang dumating si Rafi. Sinadya mong magtungo sa tabing dagat dahil alam mong susundan ka niya. Tuya nito. Come on, Moana. Hindi mo kailangang ipagtanggol pati ang boyfriend mo at... Hindi ko boyfriend si Rafi. He gave a sarcastic smile, bagaman hindi nito inaalis ang mga mata sa daan. I witnessed the torrid kissing, remember? Alin na lang sa dalawa? Nagsisinungaling ka or you're playing with fire, sweetheart? He kissed. Hindi niya itinuloy ang isasagot. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. And don't call me that meaningless and useless endearment. Hininga siya nito sandali. Isang buntong hininga ang pinakawalan. Pinalipas muna ang ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita. 4 years. Banayad nitong sabi. And you've changed a lot. You've grown into a beautiful woman.
At normal lang na magkaroon ka ng seryosong relasyon. Hindi tulad noon. And I'm glad it's Rafi. Kilala ko ang batang iyon. Umikot ang mga mata niya at ibinagsak ang likod sa sandalan. Hello, Mr. Vince Avedra? Nice to see you back. It's been 4 long years. How have you been? I missed you, you know? Did you miss me too? Patuya at tuloy-tuloy niyang sinabi. Nagpreno ang binata at nilingon siya. Opened his mouth to say something then closed it again. Twisted the corner of his lips in a smile and then gave a shout of laughter. Nakasimangot niyang ipinag-cruise ang mga braso sa dibdib. Hinarap siya ni Vince at nakatawa pa ning kinabig siya patungo sa dibdib nito. I got the message. He whispered smiling. I'm sorry. You should be. Kumawala siya mula rito. Hindi siya niyakap ni Vince sa paraang gusto niyang gawin ito. Para dito'y siya pa rin ang 15-year-old girl na lagi na lang nitong pinoprotektahan. 4 na taon kang nawala. No letters, no phone calls, no nothing. That's unfair. Nag-overseas ako ng mag-asawang Tita Adrian. Nangingiti nitong sinabi. Alright, 1 phone call sa loob ng 4 na taon. Naiiritang pahinuhod niya. Then out of the blue, bigla kang nagbalik. And here you are, back to being the big brother image. Muling pinatakbo ng binata ang sasakyan. Sandali siyang nilingon. Old habits are hard to die, don't they? I'm not a young girl anymore, Vince. Itinuon niya ang paningin sa karimlan. Yeah. He whispered to himself. Iyon lang at hindi na muling nagsalita at nag-concentrate sa daan. And she wanted him so much to talk. About him, about her. And for the life of her, hindi niya makuhang magsimula ng usapan na tulad noong araw. Makalipas ang ilang sandali pa'y nasa harapan na sila ng mansyon. Bago pa nakababa si Vince ay nabuksan na niya ang pinto sa tabi niya at bumaba. Sumunod ang binata at inihatid siya hanggang sa may portico. Huminto siya at humarap dito. Hinawakan sa lapel ng polo at doon din nakatuon ang mga mata. Hindi ko boyfriend si Rafi. Pabulong niyang sinabi. Narinig niyang bahagyang tumikhim ang binata. Hinalikan niya ako dahil nagalit siya ng linawin kong relasyon namin bilang magkaibigan. At nagpapasalamat akong dumating ka. I wouldn't know how to handle him. She explained idiotically. Nang hindi pa rin sumasagot si Vince, ay idinagdag niya. And I missed you so much. When did the braces go? Finally ay nagsalita ang bidata kasabay ng paghawak sa baba niya at itinaas. Braces? Sandaling nagsalubong ang mga kilay ng dalaga, then rolled her tongue around the back of her teeth. Tumiim ang mukha ni Vince at matalim na huminga. Then a smile spread across her face. Oh, yes. I can't remember when, big guy. What comes to my mind at this minute ay yung sinabi mo. Sinalubong niya ng tingin ang nagtatanong ng mga mata ng binata. You said you don't kiss little girls with braces. Oh. I'm not a little girl anymore, Vince. And my braces are gone. She challenged and raised her chin. Isang pilyang ngiti ang nakatago sa mga mata niya. She saw something in his eyes, and for a fleeting moment ay inakala niyang hahagkan siya nito. Subalit pinakawalan ni Vince ang mukha niya. Took a sigh at kinuha ang susi sa kamay niya at mabilis na humakbang patungo sa pinto. At ito na ang nagsusi at itinulak pabukas ang pinto. Good night, Moana. Wika nito sa formal na tono. Humakbang siya patungo sa entrada. Huminto sa mismong harap ng binata. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa'yo, Vince. Wika niya sa nagbabagang mga mata. Kundi dahil sa mga naging girlfriends mo noong araw na wala nang ginawa kundi ang ipagyabang ang affair nila sa'yo, ay baka isipin kong bakla ka. Nag-isang linya ang mga mata ni Vince. I'll pretend you didn't say that, Moana. At na iyan ang epekto ng tequila. Yeah, she hissed. Ilang beses na ba siyang tinanggihan ng lalaking ito?
Keep on pretending. Itinuro niya ng daliri ang dibdib nito. As my self-appointed big brother at na hindi ka naapektuhan sa akin. Hypocrite. Pagkasabi no ay pumasok siya sa malaking pinto at pabagsak nitong isinara. Sandaling itinulo sa pagkakatayo ang binata. Isang pagkalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawalan at tumingala sa madilim na kalangitan. Sa silid niya sa itaas ay sumilip sa bintana si Moana at inaaninag sa dilim ang papalayong sasakyan. Vince. Usel niya. Marahang ibinaba ang siwang sa blinds. Isinandal ang sarili sa dingding kasabay ng pagbabalik tanaw sa nakaraan.